Anong latest po mga kababayan? Ito, sa wakas, nakarma na! Auntie Claire at Junior, iyak sa Canada? Naku po, harapang pinagmu! Kayo na po ang bahalang dumugtong mga kababayan. Ito ang ating alamin ngayon. Eto na nga po mga kababayan, Auntie Claire! Nako, pinaiyak sa Canada mga kababayan, kasi yung mga kababayang OFW natin ay nako po, eto, galit na mga kababayan. Nako po. At yung, nako po, tapang ni Auntie Claire mga kababayan, biglang nawala. Di ba ang tapang-tapang nito sa social media mga kababayan, at syempre pag nasa fresco siya ng Malacanang. Pero dito mga kababayan, ay nako po, mukhang asong nabahag ang buntot kabayan. Eto, panoorin natin ha. Kapal ng mukha! Ang pangit mo! Putang mo! Taluoy ang mga Pilipino! Shame on you, Claire. Shame on you! Yung kwarta sa platform! Shame on you. Naku po mga kababayan, nakakahiya ka Auntie Claire kung baga. Anti-Claire, anti-Claire. Auntie Claire. Right, baby! Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Naku po mga kababayan, grabe to. Harap-harapan talaga mga kababayan. At in fairness sa mga officer dyan, mga pulis sa Canada mga kababayan, ay naku po, okay lang sa kanila mga kababayan, di same dito sa ating bansa. Naku po, talagang kukuyugin yung nag-aano kay Auntie Claire mga kababayan, pero sa ibang bansa, naku po, basta't hindi ka lang nananakit mga kababayan, salita ka lang, go! Tingnan nyo yung pagbubuka dito ni Auntie mga kababayan. Naku, biglang yun takot na yan mga kababayan. Bihira. Nasaan na yung tapang mo, Auntie Claire Castro? Diba? Uy, hala sa Auntie Claire. Kapal ng mukha! Nako. Hindi makaharap mga kababayan sa ating mga kababayan dyan. Diba sa Canada? Tingnan nyo mga kababayan, diba? Mo ilabas yung tapang mo, Auntie Claire. Dyan nakaharap na sa'yo yung mga kababayan mong Pilipino na sumagot ka sa kanila. Diba? Hindi! Wala kang kahit anong salita. No problem, di ba mga kababayan? Sino ba tong kasama ni Auntie Claire? Bakla ba tong buti pa siya mga kababayan sumagot. Oh, come on. Harassing. Look what you did in the Philippines. Correct mga kababayan. Harassing. Hindi naman umano nga ang mga pulis mga kababayan sa kanila, di ba? Bihira. No, we are not violent with Correct. Nako mga kababayan. Di ba? Tapos, ipinagmalaki ng ating Pangulo na goods lang yung nangyari sa ating bansa ngayon. Di ba? Kasi nakuha niyang umalis mga kababayan, di ba? Habang kasalukuyang nagrarally yung mga kababayan nating sa iglesia. Di po ba kabayan? Binulaga itong Auntie Claire mga kababayan dahil mismo dito or dyan sa Canada, naku po, sinundan pala siya. Nako, walang kawala mga kababayan, di po ba? Nako. Eto kasi yun mga kababayan yung una, di ba? Nung di pa nangyari yung kinantsawan or pinaiyak itong Auntie Claire mga kababayan, di ba? Pakinggan natin ang kanyang dada mga kababayan Galing to or live from Canada pa to mga kababayan bago nangyari yung kinantsawan siya, di ba? Inulan siya ng pagmumu. Eto mga kababayan. Tama
Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. At still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin marisangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag yun lang ipilit mga kababayan. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi Huwag daw po nating tila ba'y kung baga aanuhin si Senator Marcoleta, tutulungan mga kababayan sa pagpo-protest na ganyan-ganyan mga kababayan. Huwag na daw po nating gawin yan. Sa makatuwid, huwag nating suportahan si Senator Marcoleta na po raw mga kababayan. Diba? Ang tapang-tapang niya dito. matutulog, ang gobyerno, Vancouver hindi ka din na daw. matutulog, ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi po ba mga kababayan? Pero paglabas niya dyan mga kababayan, nako po. Nawala yung angas mga kababayan ni Auntie Claire. Diba? Ang bihira naman eh. Diba? Ang tapang-tapang kasi nito pagdating sa social media at pag humarap sa media mga kababayan. Diba? Ang bihira. At eto pa kabayan, pakinggan natin si Boss Joe naman sa kanyang reaction din dito sa tila ba'y Auntie Claire nakatikim mga kababayan ng hagupit ng sabay ng Pilipino, no, ng galit ng sabay ng Pilipino mismo dyan sa Canada mga kababayan. Kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. Gamitin ka ng gamitin. Correct? Tapos kapag ikaw ay malagay sa alanganin, wala siyang pakialam sa'yo. Nangyari na yan eh. Kila Torre, yan kila Attorney Trixie Cruz, nangyari nan kay Attorney Vic Rodriguez, yung ginamit nyo mga taong kinasangkapan. Tapos pag hindi na kailangan or malagay ka sa alanganin, i-dispatcha ka ng parang wala lang. Dito nakita natin dito kay Auntie Claire, ano? Kasi magtataka ka, bakit siya nandyan? Yes, Bakit Boss Joe. hindi siya protektado? Correct? Bakit ang sabi nitong, ewan ko kung bodyguard niya yun o asawa niya, sabi niya, can you pick us up here? Can you pick us up here? Doon, balik niyo! Kaluoy ang mga bakla pala to. So, ibig sabihin, bakit siya nandyan? Parang very unsecured siya na, alam nyo, kung radical lang yung mga kababayan natin dyan, pwedeng may mangyari yan. Binato na yan eh. Correct. Bagamat hindi siya Correct mga babae, no? Gaya ng ibang bansa, di po ba kapag galit na galit sila, ay nako po, kahit ang taas pa ng ranggo mo mga kababayan, ay babatuhin ka talaga nila. Di po ba? Buti na lang, di ba? Kahit papano may galang pa din yung ating sabay ng Pilipino dyan sa Canada mga kababayan, di ba? Oh, pasalamat talaga itong si Auntie Claire mga kababayan. na to, pero ganyang kawalang kwenta si Marcos Jr. Correct. na ginamit si Auntie Claire na magsinungaling sa harap ng kanyang mga press con, magsinungaling. Tapos kapag andyan na, syempre babalingan siya ng taong bayan sa galit sa kanya. Correct. O ayan, tingnan ninyo, kahit nga humingi ng tulong sa mga kapulisan dyan, wala din magagawa. Pero pag yan ay binato o sinaksak dyan, ay successful yan. Wala man lang security. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin that if patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibilin nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Ako. Mahiyang kayo! Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers! Sabi mga kababayan, harap-harapan talaga. Yan ang mapapala mo, syempre, di ba mga kababayan? Ang tapang-tapang mo kasi, di ba? Pero, nako po, pag nasa actual pala, nako. Pambihira. Your face is ugly Oh, man! What yun, you oh. are? Yun. You're a liar! Yun! Ma'am, you're a traitor! Yun! You are a thief! Yung mga na bossing ganado kababa sa inyo,
Pero tani ang kwartas ang Pilipino. Yun, oh. Ginaubos na ninyo ang kwartas sa flood control. Please, Yan. please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis si control Fidel Castro. project. Nagpatulong ng ano. Pambira, di po ba mga kababayan? Yan talaga ang mapapala, di ba? Ni Auntie Claire na, di ba? Again mga kababayan, kung sa social media, grabe. Di ba? Kung makapagbatikos. Tapos, nagalagala pa siya dyan mga kababayan. Akala niya na walang magrarally kay Pangulo niya. Ang pira. Halos, di ba, lahat ng mga OFW galit na. Di ba mga kababayan? Pambira. O nawala yung angas niya, nawala yung tapang niya. O ayan, naging inyaki, nagsumbong sa mga pulis. O, hindi naman yung mga pulis doon katulad ng mga pulis natin dito. Correct. Doon, ipagtatanggol din nila yung karapatan ng mga taong magsalita. Nasanay ka kasi, Claire Castro, na Correct. ipagtatanggol ka kahit mali ka. O ngayon, nakatikim ka. Asan yung mga loyalista nyo na sinasabing ipagtatanggol kayo? O bakit wala doon? Ha? Akala ko ba marami kayo? Akala ko ba sirang-sira na ang mga Duterte? Yun. Akala ko ba Yun. panalo na kayo? Yun mga kababayan. Ilang beses mo namang, di ba, talagang isinisisi na declare si Tatay Digong sa pamamahala ni Tatay Digong noon mga kababayan. Di ba, mai-connect lang lahat. Oh, so expected na yan kung baga wala nang taga-suporta, pero naku po, sa ginawa mo Auntie Claire, mas lalong dumami at syempre mas lalong galit mga kababayan. Kay Ante, di ba? Kaya hindi mo talaga masisisi yung taong bayan bakit nagkaganyan, di ba? So ito na nga mga lods, di ba nagpunta dito sa BBM? So dumating siya dito July 1, tapos itong mga loyalista, ang ingay-ingay dun sa may blow up. Nasabi nila na mahal daw si Bangag dito sa mga Pilipino kasi pagdating daw niya dito ang daming nakapula. Ganito kabubo ang mga loyalista mga lods, trust me. Masyado silang asyumera. Kasi ang totoo niyan, dumating dito yung Bangag, July 1, which is Canada Day. And definitely, marami talaga magpupula kasi nagsiselebrate sila. Ang color ng Canada flag is red and white. Definitely, ang dami talaga magpupula nun mga lods. Kaya sumira dyan mga loyalista kasi ang totoo niya, nung pagdating ni Bangag dito, sinalubong siya ng rally. Diba, nakakahiya. Tapos nung nagpunta siya ng Granville Street kasi pumunta siya ng Jollibee kasi nga pabida siya, diba? Bida ang saya. Minura siya ng isang Pilipino doon. Diba, nakatikim. Ganon. Well, anyways mga lods, yung pagpunta ni BBM dito is good naman siya kasi it's a bilateral free trade agreement between two countries, Canada and Philippines. So ang tanong, ganito, yung pera ng Canada na papasok sa Philippines, dollar yun mga lods. Sa tingin nyo ba makikinabang ang mga Pilipino noon? Ang makinabang yun mga lods, yung mga buaya, nakaabang na. And mga lods, alam ko matalino si Prime Minister McCartney, alam niya yung administrasyon ngayon kung gaano ka-corrupt. Pero sinisit aside niya yun kasi nga, matalino siya eh. May benefits ang mga Canadians sa trade na to. So sana kung matalino yung presidente natin, makikinabang din sana ang mga Pilipino nito eh. Kaso matalino ang presidente natin sa pangungurakot. Kasi yung Prime Minister dito mga lods, hindi siya kurakot as in, he is doing his best para palalo yung ekonomiya ng Canada ngayon. Kaya siya nakipag-tie up talaga ng mga iba-ibang country. And that's for the benefits of Canadians. Ganun ang Prime Minister dito mga lods. Si Bangag, nakipag-tie up ng mga iba-ibang country for the benefits of his pocket. Ganun ang pagkakaiba nila. King ina. Pag may magulang ito, pagalitan niya.
nanay nito. Mark. Thank you guys. Thank you. Nakakatawa yung mga bata na yan. Alam nila si Digong naroon sa kanila. Alam nila? Oo, Netherlands sila eh. Alam nila si Digong naroon. Kaya pala sumama dito. Kaya pala... Kaya Netherlands yun. Baka nanonood pa siguro dito. Mukhang mas mainit tayo kasi sa kabila. Nag-ispas pa yan sa loob. Kaya pa yan nalabas. Marami mga manakabarong. Ayaw mga buhaya. Bibigyan ng mga malita. Mga anak, mga yan, mga asawa, pagminsan. So maya-maya tayo. Pahinga muna. Because it's When the security guard says, oh, you're not allowed to touch me. Basta all your black cards. Nakaharapan. Nandun sila. Lupa ako! Oh my God! Ano daw? Lagyan ka na dito ng ano plastic. Para mag-ano ka plastic, ha? Marcos, sige na, video na si plastic. Oh, ate, hindi ka na. Plastic. Marcos, resign ulit. Marcos, resign ulit. Marcos, resign. Resign mo yan. Hindi yan magre-resign. Kapal kasi ng mukha. Ito ba? Ito. Tingnan mo sa presyento naman. Kasi nandito sila. Imo na inikot yan. Nakapalo lang ko niya. Ay, see. Tatanawan, nandyan yung mga Philippine consulate. Saan siya? Yeah, di ba? Kaysa pa niya. Sino yun? Kakaawa niyo. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Ayaw! Nakasandal na! Nakasandal pagod na energy. Tayo, ito lang. Tayo, Duterte lang tayo. Good for you, Philippines. I'm with you. Yes, thank you. Where are you from? And are you aware of what ISIS is doing to our country? Well, I think the country is such a terrible mismanagement. It's extremely a lot of child abuse. That's the other thing. Very high child abuse. Probably they take secret. No, I don't know those things. Rally dito lang dapat kung katong mga hihingi. Boy mo kanhi. And did you know that he's a
He's here. Yeah, he's here in this building. How long are you staying here? Maybe an hour. Yeah, I'm glad. I'm glad. Good for you. Actually, I usually go to the Philippine church, May and 12 here, St. Patrick's. Do you know this church? St. Patrick's, yeah, it's here, right? No, it's in Vancouver. In Vancouver, yeah. That's where I usually go. Actually, I'm going there right now. Okay. Yeah, mostly Philippine. Oh, yeah. Good for you. Glad. Thank you. Basta yung placard nyo, nakaharap lang doon para nakikita ng mga tao. Ito ba yun? Oh, yeah. Yeah. Kasi bigyan mo sila. Meron din sila para masakit sa mata. Hindi para display. Marcos resign. Marcos resign. Pero baka sa leftist yan eh. Marcos and Sara. Meron sila ibang intention. Pahinga muna tayo. Mars, nasa kanila. Live yan, Char? Yes.
2:30 hanggang sa dulo, laban lang tayo. Pahinga lang muna mga rallyista. Kasi napagod din. Kanina pa kami hanggang ng 10 a.m. Kaya na baka dumating. Oo. I know. Dumating siguro marami sila. Oo, marami sila. Kanina, nakita namin si Auntie Claire. Hinabol namin. Saan sila nakabook ito? Dito rin. No, nakabook siya dyan sa sa Pacific Rim. Yung building, yeah. Pero si Bangit, Nandyan sila. 26. Dito ang nila meeting. Yes. Yan yung hotel nila, yung Pacific Rim. Yes. Dito, waterfront na Fairmont, dito ang kanilang meet and greet. Oo, 5,000 a night. So, the entire VIP presidential suite sa 22nd floor. 22nd floor niyang building na yan. I'm not sure. Hindi pa ako nakarating. I cannot afford 5,000 a night. Yeah, presidential suite. Pera ng bayan. Laban lang, guys. Strategy na yung ngayon. Maliit na rin sila. Akala nila, mabibigay sila. Kailan kaya alis sila? Bukas ano? Hanggang anong oras? Siguro maya-maya, mga 1 hour siguro. Kasi ngayon, 6 o'clock mag-umpisa ang kanyang speech. Naglabas ng litrato, papaalis na sila. Kaalis na. Talaga yung mga trolls, no? Kumapa rin ng aeroplano, papaalis na. Hindi na totoo pala yun. Yeah, ginawa nilang para ma-mislead ang mata. Parang hindi siya pupunta ng Edmonton kasi bukas na sila uuwi eh. Ang schedule niya dito is July 1 to 4. So I think tomorrow na ang balik niya sa Pilipinas. Sana pumunta na lang kayo dito sa Vancouver. Sinamahan niyo kami. Kanina meron taga Winnipeg na sumama sa rally namin. Oo, mastermind talaga yan siya, si Bangag sa mga corruption. Tapos na siya? Ayan! Dumating! Yan, naka-red carpet pa itong mga hayop na to. Kaya nagka-red carpet. Oh, Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Yan. Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! 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 Marcos resign!
Marcos resign! Ay, bumaba. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ay, bumaba. Ay, bumaba. Talaga, wala talaga sila dyan. Ah. Sa ordinaryong sasakyan. Sana all, naka-red carpet! Marcos si Marcos!